At ihanda niyo po yung sarili o papel, ballpen. Pwede niyo i-take note yung ating mga verse para mai-review ninyo at maunawaan yung maigi ang salita ng Diyos. Manalangin tayo sa ating mahal na Panginoon. Almighty God in heaven, the name there is Jesus, the first beloved Pastor Valdez Almeida. We thank you so much for anointing part of our program, praising song, testimony of our beloved brethren that you are blessed. Please forgive us, Lord Jesus. That's the heart and mind of everyone that listen to our program this night. Beloved listeners, viewers, we humbly ask you to place and win thy word, Lord Jesus, and open their understanding to the truth. Bless them, Lord, and win the word of God. For I cannot do anything by myself. In the mighty name of Jesus, demons of hindrances, doubts, and belief, cast out in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Uri natin dakilang Diyos at maraming salamat mga minamahal sa gabing ito. At narito naman po tayo sa pakikinig ng Word of God. Napakahalaga po mga minamahal ang Word of God sapagkat ito po yung pagkain ng ating spiritual part, yung ating kaluluwa. At ngayon, ating pong topic about find the truth and yield yourself to God. Find the truth and yield yourself to God. Hanapin ang katotohanan at ihandog ang sarili sa Panginoon. Ang ating pong key verse, mababasa po natin from the book of John, chapter 8, verse 32 up to 35. Basahin po natin. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. They answered him, We be Abraham's seeds, and were never in bondage to any man. How seest thou? Ye shall be made free. Jesus answered them, Verily, verily, I say unto you, whosoever committed sin is the servant of sin. And the servant abideth not in the house forever, but the Son abideth ever. In Tagalog, at inyong makilala ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Sa kanya ay kanilang sinagot, kami binhi ni Abraham, at kailanman hindi pa naging alipin ni numang tao. Paano mong sinasabi? Paano sinasabi mo, kayo'y magiging laya? Inagot sila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkasala ay alipin ng kasalanan. At ang alipin ay hindi nananahan sa bahay magpakailanman. Ang anak ang nananahan magpakailanman. So ang Diyos po magpala sa kanyang banal na salita. Ayan mga kapatid, siguraduhin po natin na nasa buong katotohanan po tayo, sapagkat pag nasa buong katotohanan ka ay mapapalaya ka. Mapapalaya ka sa iyong mga bisyo, karamdaman, suliranin o anumang kaguluhan na darating sa mundo. Ikaw ay palayain ng mahal na Panginoon at makamtan mo ang buhay na walang hanggan sa piling ng ating dakilang Diyos. Mapapalaya ka sa iyong bisyo. Ibig sabihin, pag nandyan palagi yung iyong bisyo, mga minamahal, alipin ka pa rin ng kasalanan, bisyo na yan, ibig sabihin, hindi mo pa nasumpungan ang buong katotohanan. Kasi hindi ka pa napalaya sa iyong mga bisyo. Dahil yung mga nakasumpong ng buong katotohanan ay mayroong kalayaan. Sabi dito sa kanya ay kanilang isinagot, kami binhi ni Abraham at kailanman hindi pa naging alipin ni numang tao. Paano mong sinabi kayo'y magiging laya? So ang sagot ng mahal na Panginoon, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkasala ay alipin ng kasalanan. Kaya kung ikaw hindi mo mapipigilan ang iyong sarili, panay ang paggawa mo ng kasalanan, ibig sabihin, alipin ka pa ng kasalanan. Pag alipin ka ng kasalanan, yan po'y magbubunga ng karamdaman. Katulad ng aming mga minamahal naming makabatiran, noong sila'y nasa paggawa pa ng kasamaan, dumami yung kanilang karamdaman na naging bunga ng kasalanan.
Pero nung sila'y lumapit sa mahal na Panginoon, tinalikuran ang kasalanan, ang karamdaman ay pinagaling ng ating dakilang Diyos. Katulad ating mahal na kapatid kanina, yung patutuo niya, sabi niya yung kanyang lolo na may hika, pinagaling ng mahal na Panginoon dahil nabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesucristo dito po sa ministeryong ito. Kasi pag hindi ka na bautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesucristo sa Church of the Living God, sumanatili ka pa rin sa iyong kasalanan at nanatili din yung iyong mga karamdaman. So, dadami yung mga karamdaman hanggang sa mga minamahal, talagang hihilain ka, dalhin ka doon sa Sheol. At pag hindi ka nagsisisi, so delikado, pati yung kaluluwa, mga minamahal, ay itatapon doon sa apoy na nagliliyab, na kung saan, ayun po ang lugar na walang katapusan na pagdurusa. Kaya kailangan, mga minamahal, hindi tayo maalipin ng kasalanan, bagkos maging alipin tayo ng katuwiran. Kasi pag alipin ka ng katuwiran, sunod-sunuran ka sa mga bagay na mga matuwid. And then, yung mga gawa mo ay matuwid din. Sabi ng Biblia, by their fruits you shall know them. Makikilala mo ang tao o ang tunay na lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Kaya kung yung kanyang mga gawa ay puro paggawa ng kasamaan, kasalanan, ibig sabihin, alipin siya ng kasalanan. Kaya mga minamahal, para makatakas ka sa pagkaalipin ng kasalanan, tanggapin mo si Jesucristo na hari at tagapagligtas siyang buhay. At mga kapatid, kailangan masumpungan mo ang katotohanan at ihandog yung sarili mo sa mahal na Panginoon. Sabi ng Romans chapter 12 verse 1 up to 2, atin pong basahin. Romans chapter 12 verse 1 up to 2, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye may present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good, and acceptable and perfect will of God. In Tagalog. Kaya nga mga kapatid, ipinamanhi ko sa inyo, alang-alang sa kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, nakaayaya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Sa Diyos, at huwag kayong magsiyaon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago na inyong pag-isip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaayaya at lubos na kalooban ng Diyos. So ang Diyos mo magpala sa kanyang banal na salita. Sabi mga kapatid, ipinamamanhi ko sa inyo, alang-alang sa kahabagan ng Diyos. So ano po yung ipinamamanhik, mga minamahal? Sabi, na inyong iharap ang inyong katawan na isang haing buhay. Oh, haing buhay. Oh, so, acceptable. Oh, banal. So, kailangan mayroong kabanalan. Kasi pag walang kabanalan, sabi ng Biblia, without peace and holiness, you shall not see the Lord. So, hindi mo makikita ang mahal na Panginoon. Ibig sabihin, hindi ka magmamana ng kaharian ng Diyos. Dito sa ministeryong ito, tinuturo po dito yung kabanalan. Amin na mahal, hindi lang sa pananalita, sa gawa, maging sa mga pananamit. Kaya yung iba natatakot, mga minamahal, na maging ganon yung kanilang mga damit. Pag nakita nila yung mga sister dito sa Jesus Miracle Crusade, sabihin kaagad, ano ba yan? Bumalik yata sa nakaraan. Para yatang si Mara Clara o ano pa ang ginasabi ng iba.
mga minamahal, mainit. Dapat daw, nasa moderno na tayo ngayon, mga kapatid. So, talagang nangatuwiran at kung ano yung uso, yun daw ang dapat gawin. Pero sabi ng Biblia, kailangan ihandog natin yung ating sarili. Yung ating katawan na isang haing buhay. Oh. So, banal. Hindi naman matawag siguro yung halos wala ng damit na tatawagin nating banal. Hindi yan banal eh. Nagkakasala ang tao dyan. Punta ka doon sa mga jail. Tanungin mo yung mga na bilanggo. Bakit ka na bilanggo, Brad? Anong sagot? Natukso ako sa aming kapitbahay. Bakit ka natukso? Dahil maigsi yung damit eh. Halos wala ng damit. Oh, ayan. Natukso tuloy. Na-rape yung kapitbahay. And then mga minamahal, siya po yung nabilanggo. Dahil sa nakita na hindi kaya-aya, lalo na sa mata ng ating mahal na Panginoon. Yung iba, naglalakad, halos wala ng damit. Parang si Tarzan, parang Amazona. So mga minamahal, hindi po yan kaya-aya sa paningin ng mahal na Panginoon. Kahit sa tao nga. No? Pag ang tao makakita, sabihin kaagad, ano ba yan? No? Halos wala namang damit. At yung iba mga minamahal, pag nakita nila na hindi bagay yung sinusuot niya, so nagkasala yung iba, yung mata, yung paningin ng iba. Ano ba yan? No? Bakit sinuot niya, hindi naman bagay sa kanya? Pinagtatawanan tuloy. So nagkakasala ang tao dahil sa tao na gumagawa ng hindi kaaya-aya sa paningin ng mahal na Panginoon. So, kailangan kaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. Huwag kayong magsiayon sa sanglibutan ito. Mga minamahal, sa mga true worshipers of God o true Christian is sabi, wag magsiayon sa sanglibutan ito. Hindi ka makipag-conform, mga minamahal. Sa sanglibutan. Kundi mag-iba ka sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong pag-iisip. Kaya yung iba, mga minamahal, tumatawa pag nakakita sila ng mga babae, mga sister na mataas yung buhok, mataas yung damit. Pinagtatawanan nila, mga minamahal. Pero yun po ay biblical. Na sabi, wag kayong magsiyaon sang libutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago niyong pag-isip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. So, paano natin mapatunayan, mga minamahal, kung hindi natin gagawin yung nararapat sa paningin ng mahal na Panginoon o kaaya-aya sa paningin ng tao at lalo tigit sa ating dakilang Diyos? Kung hindi natin gagawin ang mga bagay na kaaya-aya sa paningin ng mahal na Panginoon, hindi mo malalaman o hindi mo maunawaan ang kalooban ng Diyos. Hindi mo maunawaan. Upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya. So, makikilala mo yung mga bagay na kaaya-aya sa mahal na Panginoon. Malalaman mo, sabihin mo kaagad, mali ito, mali. Hindi ko ito gawin. Kasi alam mo dahil ikaw ay sumunod sa banal na kalooban ng mahal na Panginoon at talagang maunawaan mo ang kalooban ng Diyos. Minamahal, kung ikaw ay iniiwasan mo ang paggawa ng mga bagay na hindi kaya-aya sa paningin ng mahal na Panginoong Jesucristo. Sabi nila, ang init ng panahon, bakit ganon yung suot nila? Mahaba pa yung buhok.
So mga kabatid, mas mainit ang impyerno. Mainit ang impyerno. Kung hindi ka sumunod sa kalooban ng mahal na Panginoon, mas mainit yung impyerno kaysa sa suot mo. At yan po'y tinatawag po yan na holy, banal, holiness. Without peace and holiness, you can see the Lord, no? So hindi mo makikita ang mahal na Panginoon. Ibig sabihin, mga minamahal, kung gusto mo ng langit, kailangan mong sundin ang mga bagay na kaaya-aya sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Dito, kinalugdan ng Diyos yung ating mga beloved sister, tulad nating mahal na kapatid kanina, nagpatotoo sa umpisa, ayaw niya, umiiskapo siya mga minamahal, pinagtataguan niya yung kanyang mga magulang, ayaw niya dumalo, pero nung magtagal, naunawaan niya ang mga bagay na kaaya-aya sa mahal na Panginoon dahil sa pagtuturo ng kanyang mga magulang, tinuturuan siya na ganun ang gawin mo. Magpakainit ka sa mahal na Panginoon at ang mahal na Panginoon kumikilos sa kanyang buhay, binigyan siya ng mga pagsubok at nagkaroon siya ng karamdaman. Yung kanyang sakit na goiter. Pero naalala niya yung mga katuruan ng kanyang mga magulang, lalo na sa mga narinig niya sa pangangaral ng aming mga pastor, na pag dumating yung karamdaman, tumawag ka sa mahal na Panginoon at kaya kang pagagalingin ng mahal na Panginoong Hesus. Kaya tumawag siya mga minamahal sa mahal na Panginoon. So, hindi umabot ng 1 buwan eh. Nagtaka nga yung doktor, sabi ng doktor, 9 months nga, sabi ng doktor, bago mawala. 9 months, hindi lang siya nakakita na ang goiter na wala. Within 9 months, ibig sabihin, aabot pa ng mga 1 year, kasaka mawawala, mga minamahal. Pero yung ating kamahal na kapatid, parang 1 buwan, nawala na yung goiter, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. So ano yung kanyang ginawa? Sabi niya, nag-fasting and prayer siya. Prayer and fasting lang yung kanyang ginagawa. Yun ang mga ginagawa ng mga tunay na lingkod ng Diyos sa ministeryong ito. Pag may mga karamdaman, nag-aayuno lang mga minamahal, nagmamakaawa sa mahal na Panginoon. Ang mahal na Panginoon nagpapagaling is perfect. Talagang hindi nababalik ang mga karamdaman na yan. Sabi ng Psalms, from the book of Psalms 145, verse 18 up to 20, basahin po natin, verse 18 up to 20, the Lord is nigh unto all them that call upon Him, to all that call upon Him in truth. He will fulfill the desire of them that fear Him. He also will hear their cry, and will save them. The Lord preserveth all them that love Him, but all the wicked will He destroy. In Tagalog, ang Panginoon ay malapit sa lahat na nagsitawag sa Kanya, sa lahat na nagsitawag sa Kanya sa katotohanan. Kanyang tutuparin ang nasa nila na nangatakot sa Kanya. Kanya ring didinggin ang kanilang daing at iligtas sila. Iniingatan ng Panginoon ang lahat na nagsisiibig sa Kanya, ngunit lahat ng masama ay lilipulin niya. Ayan, mga minamahal, maliwanag ang sinabi ng Biblia na ang Panginoon ay malapit sa lahat ng nagsitawag sa Kanya. Kaya, huwag kang mahiya tumawag sa mahal na Panginoon. Tawagin mo mahal na Panginoon kasi sabi ng mahal na Panginoon, malapit siya sa mga nagsitawag sa Kanya. Sa lahat na nagsitawag sa katotohanan. Ibig sabihin, kailangan mo muna masumpungan ang katotohanan. Where o what is the truth? Sabi ng Biblia, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. So, si Jesus Christ ang katotohanan, kailangan hanapin mo si Jesus Christ kung saan mo siya masusumpungan. Kung saan ka napabilang na relihiyon, sikta, dominasyon, kung nanalangin ka sa mahal na Panginoon diyan sa iyong relihiyon o anong grupo na napabilang ka,
pagkatapos hindi ka dinirinig o hindi nakikinig ang Diyos sa iyo, ibig sabihin wala dyan ang katotohanan. Wala si Jesus Christ dyan. Kaya hanapin mo, sabi ng Biblia, habang masusumpungan mo pa. Hanapin mo ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa iyo. Kasi sabi dito, malapit ang Panginoon sa mga naghitawag sa Kanya, sa lahat na naghitawag sa Kanya sa katotohanan. Pag nasa katotohanan ka, yung prayer mo, didinggin ang mahal na Panginoon. Ibig sabihin, kung wala ka sa katotohanan, kahit magluhod ka pa, mula pintuan hanggang altar, hindi ka talaga didinggin. Kasi wala dyan ang katotohanan. Kasi ang mahal na Panginoong Hesus, sumasama yan sa mga totoong naglilingkod din sa Kanya. Kasi katotohanan, siya po ay katotohanan, hindi. Hindi po siya kasinungalingan eh. No? Kaya kung kasinungalingan yung pag-usapan natin, walang ibang ama dyan ng kasinungalingan. No? Ang kaaway ng Diyos. Kanyang tutuparin ang nasa nila na nangatatakot sa Kanya. Pag mayroon kang takot sa Diyos, sabi ng mahal na Panginoon, tutuparin yung desire mo, yung nasa mo. Ano man yung desire mo, ipagkaloob ng mahal na Panginoon yung katugunan. Katulad natin mahal na kapatid kanina. Dahil gusto niyang gagaling, pinagaling siya. Gusto niya ng pagpapala, pinagpala siya. So binigyan siya ng magandang trabaho, mga minamahal. Hindi siya umaasa sa sarili, bagkos sa karunungan na nagmumula sa mahal na Panginoon. Sabi niya kung siya lang, hindi niya magawa yung kanyang trabaho. Pero dahil sa mahal na Panginoon, nagawa niya. So ibig sabihin mga kapatid, kung aasa ka sa mahal na Panginoon, lalo na tagatupad ka ng kanyang mga nautos, and then mayroon takot ka sa mahal na Panginoon, ibig sabihin, iniiwasan mo ang paggawa ng kasamaan at sinusunod mo ang kalooban ng mahal na Panginoon, yan po ay patunay na mayroon kang takot sa Diyos. Kanya ring didinggin ang kanilang daing at iligtas sila. Pag dadaing ka sa mahal na Panginoon, yung prayer mo, didinggin ang mahal na Panginoon. At ililigtas ka kahit saan ka magtungo, anumang mga pangyayari, kaya kang iligtas sa mahal na Panginoon. Iniingatan ng Panginoon ang lahat ng nagsiibig sa Kanya. Ayan, maliwanag. Pag mahal mo ang mahal na Panginoong Hesus, iingatan ka. Iniibig mong mahal na Panginoon. Paano ang pag-ibig sa mahal na Panginoon? Paano mo mapatunayan na iniibig mo ang mahal na Panginoon? Sabi ng Biblia, if you love me, keep my commandments. Kung ako inyong iniibig, sundin ninyo ang aking mga utos. Sundin natin ang utos sa mahal na Panginoon. Ano bang utos sa mahal na Panginoon? Mayroong 10 utos. And then, under the 10 commandments, mayroon pang mga utos. Pagpupuri, pagsamba, pagkabanal, pagtatapat, pag-ibig sa kapwa. So mga minamahal, utos yan ng mahal na Panginoon Pag sinusunod mo ang utos sa mahal na Panginoon, praise God, iingatan ka, didinggin ka. Ibig sabihin, hindi ka pababayaan ng mahal na Panginoon. Kaya mapalad ka kung ikaw ay nakasumpong ng buong-buong katotohanan. So kung ikaw may nakikinig sa gabing ito, so ito na po mga minamahal ang gawain o Church of the Living God. Buhay ang Diyos. Siya po yung katotohanan. Pag nasa katotohanan ka, didinggin ka ng mahal na Panginoon. Kaya kami dito mga minamahal, talagang dinidinig ng Diyos yung aming mga prayers. Pag nagkasakit ka, pagagalingin ka ng mahal na Panginoon. Katulad nung nakaraang linggo, mga minamahal, yung abang lingkod, nagkasakit po ng lagnat.
Kasi nung ako na-assign doon sa Mindanao, uso yung lagnat doon kasi panay yung ulan, init, mga kabatid. So, nagkatrangkaso. Pero, nanalangin lang sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Pangalawang araw pa lang na prayer and fasting, pinagaling na ng mahal na Panginoong Jesucristo. Kaya tutugunin ka na mahal na Panginoon pag nasa buong katotohanan ka. Prayers mo talagang didinggin ng mahal na Panginoon. Kaya sa mga nakikinig sa gabing ito, kailangan nyo tanggapin si Jesus Christ na hari at tagapagligtas sa iyong buhay. Mayroon pong 4 na requirements ang kaligtasan. Una, pananampalataya. Pangalawa, pagsisisi. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesucristo. Pang-4, bautismo sa Espiritu Santo. Kaya ngayon, magsisi tayo sa ating mga kasalanan, talikuran natin, amin na mahal. And then, ang una-una, pananampalataya. Without faith, it is impossible to please God. Manampalataya ka sa mahal na Panginoong Hesus. Ministeryong ito, mga minamahal, talagang malulugod ang Diyos sa iyo kung mayroon kang pananampalataya. Pero pag hindi ka sumampalataya, hindi malulugod ang Diyos sa iyo. At pangalawa, pagsisisi, talikuran mo yung mga kasalanan, huwag mo nang balikan pa. Pangatlo, gawin mo, magpabautismo ka sa tubig sa pangalan ni Jesucristo para mapatawad ang iyong kasalanan. Mapatawad ang iyong kasalanan, gagaling ang iyong karamdaman. At pang-4, bautismo sa Espiritu Santo. Ang mahal na Panginoong Hesus po ang gagawa niyan. Mga kapatid, yan po ang mag-iingat sa iyo, mag-gabay sa iyo, mag-drive sa iyo, kahit saan ka magtungo, mga minamahal. Ang Holy Spirit ang tutulong sa iyo. Sa mga oras na ito, tanggapin nyo si Jesus Christ na hari at tagapagligtas yung buhay. Sumunod kayo sa maigsing panalangin na aking babanggitin. Sabihin nyo po, dakilang Diyos, amang banal, sa pangalan ni Jesus, narito po ako isang taong makasalanan. Taos pusong nagsisisi, mula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoong Jesus, iniibig kita. Tinatanggap kita bilang Diyos, hari at tagapagligtas ng aking buhay. Gawin mo akong tunay na Kristyano sa isip, sa puso, sa gawa at sa katotohanan. Iligtas mo ako sa 10 ng aking mga mahal sa buhay. Isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. At ako pa yung manalangin sa inyo, dakilang Diyos, amang banal, sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, na ito po mga tumatanggap sa gabing ito, patawarin mo po sila, iligtas mo sila, 10 ng kanilang mga mahal sa buhay. Isulat mo ang pangalan sa aklat ng buhay. In the mighty name of Jesus, bless them, O God, in Jesus' name, Amen. Praise the Lord. So ngayon, mga kapatid, dadako po tayo sa mass healing. Patong nyo po ang inyong kamay sa radio receiver o sa screen ng inyong cellphone o laptop o computer. Ipatong nyo ang inyong kamay. At manalangin tayo kung kayo may mga prayer request, spoken request. Ipasa Diyos po natin. Pray po tayo sa gabing ito. Hallelujah, praise the Lord. Reverend beloved Pastor Willis Roda Almeida. Minsanan pa, kabagan mo kami, mahal na Panginoon, amin sinasaway pinapalayas. Lahat ng uri ng karamdaman, cancer, leukemia, TB, asthma, diabetes, goiter, anemic, high blood, ubo, sipon, trangkaso, demonyong virus, cast out, be healed right now. Vice began, problem be solved. In Jesus' name. In Jesus' name. Agpalain mo lahat ng mga anak sa gabing ito, mahal na Panginoon, ang kanilang mga prayer request, spoken request, bigyan ng katugunan, ng kanilang makahilingan, ng aming mga kapatiran, mahal na Panginoon, hanggang sa ibang bansa, lahat, mahal na Panginoon, O Diyos, lalo na aming mahal na pastor, mabang buhay, pagpalain mo, O Diyos, hallelujah. Ingatan mo, gabayan lahat ng mga anak sa gabing ito, in the mighty name of Jesus, hallelujah. In Jesus' name we pray, amen. Praise the Lord. Purin po ating mahal na Panginoon Jesucristo, maraming salamat po sa inyong pagantabay sa ating spiritual program na Jesus Miracle Hour. Iabang lingkod, Brother Joshua Dominguez, ang natin beloved technician, Rosemart Lumaylo, nagsasabing we love you so much, but our dear Jesus, love us more. Amen.